dalawang magpinsan, oh, ito na nasa paligid, gumagawa naman ng sariling script at ngayon itutubok sa mga Duterte. Yun, ang analyze ni Aling Marie. Sa akin naman, kung matibay yung complaint na yan, kung talagang busog sa ebidensya, dapat hindi na kailangang takutin pa o puwersahin ang mga kongresista na wag bumoto. Maraming pending na tingin ko yung 60 days malalampasan at dahil doon hindi matatapos ang impeachment. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo, si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Grabe yung mga script nila, no? Oo. Hindi kung i-analyze nyo mabuti, talagang mapapaghinalaan mo. Simulan natin kung paano, ano ang tema, bakit kailangan nila ipasok itong 350 million down to 300 million. Kasi kahapon nabanggit ko, 35 million. At lagi kong nabanggit, matibag. Hindi pala matibag. Si Franco Mabanta pala. Sorry naman. Ito kasi bigla nilang ineksena yung extortion. Tapos palalabasin nila na DDS vlogger daw. Ano? Anta Clara. Oo. Kita mo naman Anta Clara yung mga binigay mong nagpa-interview ka. Ngayon, na-back to you ka. Sino ba si Mabanta? Tao pala ni Bongit. Ang daming litrato lumalabas. Ito pala yung social media director ni Bongit. Tapos iuugnay mo. At isa pa nakakapagtaka. Kung sila-silang dalawa magpinsan nagbabanggaan, ano to, palabas? Gagawa kayo ng eksena. Kunyari, nagkakaroon na ng tablahan yung magpipinsan. Tapos papasok itong may extortion. Sino nagpapa-extort? Sige nga. Kung si Martin ang nagpahuli dito, ang tanong dito, yung asset ho ni Martin ay naka-freeze. Saan kumuha si Martin ng 350 million down to 300 M? Tapos may parcel na ilang million. Sige nga, naka-freeze . Di yung maamin sila na may mali-malitang pera. Katunayan lang na mayroong nangyayaring Pero siyempre bago natin himay-himayin yan, isang like sa share, samahan mo na subscribe, all goods na po tayo dyan. At siyempre, meron dyan join button kung sumusumali sa ating komunidad at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Oo. Ito na nga, ano ba yung mga paglabas nitong PGMN? Inalabas yung exposed video . Kung meron man na video na ipalalabas sila, ilabas nyo na. Yan ang tanong. Diba? Kung merong tinatago si Martin, bakit natatakot siya kung hindi naman totoo? Hindi, ito tanong lang. Kung meron man na ilalabas na exposed video o yung katakot-takot, sino ba ang nagpapalabas nito? At bakit? Ano yung koneksyon ng mama doon sa tao na yun? Malaking tanong to. It's a big question mark. Pasok ko natin to. It's a big question mark naman talaga. Po natin, UP Diliman Journalism Professor Danilo Araw. Professor Araw, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa oras. Yes, magandang gabi, Pinky, at sa lahat ng mga tagapanood at tagapakinig ng BNC. Salamat sa invitasyon ito. Professor, kanina po ay na-interview na rin po kayo sa ibang istasyon, di ho ba? At very few pa yung lumalabas na impormasyon. Pero ngayon medyo meron pa tayong additional information. Ang tanong ko po sa inyo, sino ho bang mas kapanipaniwala rito? Si Franco Mabanta o yung kampo ni dating Speaker Romualdez or the NBI? Siyempre po, dapat critical nating suriin yung sinasabi at hindi sinasabi ng iba't ibang panig. Ang malaking challenge talaga sa NBI sa ngayon, yung case build-up, dapat may karampatang impormasyon kung paano talaga
involved allegedly si Mabanta sa extortion. At ang kailangan nating linawin at this point, despite the limited information na meron tayo sa kasalukuyan, linawin natin na hindi po ito atake sa media, hindi po ito issue ng press freedom gaya ng binabanggit sa pahayag ng PGMN. Simple lang yung hamon natin sa PGMN sa ngayon. Simpleng tanong lang, bakit nandun si Mabanta? At kung walang extortion na nangyari, bakit nandun yung mali-maletang pera na nagkakahalaga di umano ng 75 million? Para saan yung perang yon? At anong klaseng negosyo o transaksyon yung nangangailangan ng mali-maletang pera? Bakit hindi na lang simpleng bank-to-bank transfer kung legitimong business talaga yon ng PGMN or whatever business interests Mabanta has? At sabi mo nga, it happened at night. What kind of Yes, transaction exactly. actually happens? Okay. All right. Yun. Doon ka rin mapapatanong. Kung halimbawa, ito ay transaction, bakit nga naman hindi bank transfer o manager's check? Ba't kailangan maletang pera? May partial na how much na dinala sa isang establishment. Ano to? Set up? Tapos palalabasin, anak ka nang para nagkakaroon ng onsihan ata dito o selusan. Sabi ni Aling Ledesma. Bigla lang napatanong Oo nga naman. Kung ito ay lehitimo, malamang dito sablay. Kasi meron mga picture o larawan o litrato na nagpapatunay na konektado nga ito si Franco Mabanta doon sa pamilya ng mga, merong may ebidensya ka, Kuya Goods. Meron. Ayun nga ang sabi na ito ay naging media director o social media director at para nung 2022 ay gumanda ang pangalan nito ni Bongit. So ano yung magiging palaisipan? Ikaw, tatanungin kita. Saan kukuha si Martin ng ganong pera? Kung nakapris ang asset. Meron pa ba sa bahay? Maleta? Kung siya ang nagpahuli dito dahil nag-extort ito, ano ang motibo? Ano ang tunay? Ano ang dahilan? Meron bang video? Ilabas niyo yung video. Nga kanina po, meron pa tayong mga ilang tanong at hanggang ngayon marami pa rin po akong tanong. Tama po yung inyong sinabi, kailangan ng case build-up. We need to find out more information about this. But from what we know, the Campo Franco Mabanta already said that he was set up. Ito ay dahil umano sa isang expose na kanilang ilalabas kay dating House Speaker Martin Romualdez, kaya daw nangyari ito. Sabi niya, they came to us. What is your appreciation of the defense of Franco Mabanta? Medyo hindi malinaw pa rin yung yung mga sinasabi nila kasi kung talagang may expose sila na 90 minutes daw na video na talagang mag-i-implicate sa isang high and powerful official, nasaan itong video na ito at saka bakit yung framing ng pahayag pag may nangyari sa kanya sa kailalabas at video. Pinky, ilang taon na tayo o ilang dekada na tayo sa media pero wala namang ganong panuntunan ang sino mang may-ari ng news media organization na pag may nangyari sa kanya sa kailalabas ang video. Hindi, ang tanong dito, attorney ba ito? Oo. Ang tanong dito, boss, amo, manager, ano ang basihan bakit nagkakaroon ng gantong halagang pera at ano ang basihan nito ni Mabanta at ilalabas niya ang video? At ano rin ang kinatatakot nito ni Balulong doon sa ilalabas na video? Ano ito? Diba? Isipin mo mabuti. Ano ba yung problema? Bakit meron ba talagang tinatago? Kung may tinatago, ano yun? Di ba nga nai-issue sa mali-malitang pera? Baka may alam ito si Mabanta. So ngayon, hindi pa natin alam kung anong mabigat na dahilan. Alam ko na. Bagong script. Kasi yung hawak nila yung beat, parang sumasablay na yung hawak nilang beat. Ngayon gumagawa sila ng eksena, tapos iuugnay dito sa mga Duterte. Kagaya noong nag-press ko yung babae, ano nangyari? Di ba mayroon siya pinakita? Ang tanong sa kanya, kaibigan ba ito?
kakilala ba ito ng Pangulo, itong si Franco? Ang sagot, ito, hindi natin alam kung sila ang koneksyon dito. O, kita nyo na. Yun. Oh. Iuugnahin nyo na naman sa mga Duterte. journalistic output, if you call it that. Dapat, pag ready na yung isang investigative piece o anumang journalistic output, i-release na po yan sa publiko. Hindi na, wala na pong condition pa kung may mangyayari o wala. Ilabas na sana. At ito yung move natin sa PGMM. Maaga pa naman yung araw ngayon. Ilabas na nila ngayon na para magpapatunayan nila kung ano man yung video na meron sila. Mhm. And kung ilabas po nila, ano po ang magiging malinaw? How will that answer the many questions we have? Actually, wala rin masyadong sagot, pero at least mapapatunayan nila na may ginagawa silang investigasyon hinggil sa isang INMIT na powerful official na na-implicate din dito sa alleged extortion na ito. Hindi, ito lang Kung halimbawa, yan ibang, alam ko ito parang bigla-bigla na lang Napakalaking halaga. Sa bagay, pwedeng mangyari nga naman. Yung sinasabi ni meron binabayarang mga media. Ganito pala ang bayaran sa mga media, no? Ibang klase yung bayaran sa media. Ayun kasi kung halimbawa, ito ay nababayaran ng 350 million, bumaba ng 300 million, ano pa yung binubulgar nila congressman dati, former congressman Mike De Penso, na mayroong mga media na nababayaran o nabibigyan ng mali-mali. Tama? Meron pala talaga. So ngayon, ano yung magtataka ka? Ano ba ang koneksyon nito? Tingnan natin kasi mayroong mga image dito. Ito yung mga connection sila konektado siya Pasok mo, kuya. Ang bagal, Di ba? Franco Mabanta, nasa Malacanang Palace. Sabihin natin matagal na ito. Pero, kilala. Ano ba talaga? Sino ba ang ang tawag dito, huli. Para dito kay sa pagkaano ni Mabanta. Sino ang nag-uutos para sa extortion na yan? Ayan magkayaka pa sila Finally back in the country, mad wrestling with jet lag, barely getting to what? Close sila. So ano yung eksena dito? Magtataka ka kung ano yung eksena nila. Pasok pa natin isa kasi kilala Hindi naman nagbibiro yan. Kilala. Ngayon, ang tanong, bakit? Anong usapin para ipahuli? Ayan Close to close Close na close. Close to close. So, wala tayong magagawa sa litrato na yan. Hindi naman AI yan. Matagal lang kuha yan. Yan ay puntahan nyo sa pahina ni Atty. Halo Roque. Makikita nyo yung post na yan. Aminin na ninyo kung ano yung motibo para idawit na naman ang pangalan ng mga Duterte. Mapunta tayo dito sa impeachment ni BP Sara kasi 7 na ng Mayo. So, di ba sabi nila yung article of impeachment bubuin na para ipasa na sa Senado at doon na gawin yung impeachment o paglitisin na. Pero ipasok muna natin yung naglalaglagan na daw ang bangag magpinsan. Alamin natin yan kung bakit sila naglalaglagan. Hindi malayong nagkalaglagan na ang mga individual na sangkot sa malawakang korupsyon sa bansa. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales. Kaugnay ng mga naging pahayag ni na-resigned Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Si Almar Fersuelo magbabalita. Nagkalaglagan na. Ganito inilarawan ni former Defense Secretary Norberto Gonzales ang kasalukuyang nangyayari ngayon sa Marcos Jr. administration, lalo na sa paglantad ni former Speaker Martin Romualdez
at resigned Congressman Zaldico. Kung matatandaan, sa serye ng mga video ni Zaldico, sinabi niyang instrumento lamang siya sa mga nangyaring nakawan. Nako, Iginit din niya na ang umano'y nasa likod ng mga anomalya ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Noy Speaker Romualdez. Si Romualdez naman itinanggi na siya ang utak ng korupsyon at itinuro ang Executive Department bilang nasa likod ng anomalya sa flood control. Kaya nga, di ba, binanggit ni dating Speaker Romualdez, kung huwag niyo akong gagawin scapegoat, kung lulubog ako, tatakayin ko kayo lahat. Nagkakaganyanan na ang mga sinasabi. Ay mangyayari yan kasi lalo na, kita-kita mo na ikaw ang gagawin scapegoat. Si Zaldico, gano'n din ang sinasabi . Huwag niyo akong pagbunto na ng lahat ng sisi. Hindi lang naman ako to . Sa eksklusibong panel, Tama. Yan yung mga naging pahayag ni Zaldico at ni Balulong. So ngayon, kung naglalaglaga na itong dalawang magpinsan, merong connection ito doon sa extortion . May palawanag lang natin ng konti. Ang konteksto siguro na gustong ipahayag, ito, papalabasin na may nangingikil at sasabihin ilalabas yung video kung may video man. Ngayon, bakit ka matatakot kung wala kang itinatago? Yun ang tanong kay Martin. Ngayon, kung sino naman yung nagpahuli, malamang. Kasi yung mabanta, konektado doon sa, gets nyo? Nakukuha nyo? Kung ikaw ay dating empleyado at close kayo, nakakapunta ka ng Malacanang, kita niyo mas sa picture, pwede nilang gawa ng script yan . Sige, gumawa ka ng script. Ang bibirahin natin dito, kunwari, di umano, ito si Balulong. Ngayon, si Balulong, medyo mautak din. Sige, papayag ako. 300 million. Pero partial. Ngayon, kumontak siguro ng NBI di umano. Nasa kote. Ngayon yung dalawa, nagsasabong na yung dalawang magpinsan. Ito namang nasa paligid ng palasyo o yung mga alipores, gumagawa na naman ng kwento. Gagawa na naman sila ng script nila at lilihis na naman nila sa pag-aaway ng magpinsan. Siguro, di umano. Di ba? Madali lang silang gumawa. Kita mo yung babae kahapon. Nakagawa, pati picture ni Tatay Digong ni BP Sara. Meron na kagad siya . Wow, ang galing. Ang galing! Hindi nyo makuha o kuha nyo. Nag-aaway, nagsasabong na silang dalawang magpinsan. Ito na nasa paligid. Gumagawa naman ng sariling script. At ngayon, itutubok sa mga Duterte. Yun, ang analyze ni Aling Marie. Napakagaling nila gumawa ng kwento, no? So kung magsasabong kayo magpinsan dahil dyan sa nag-oonsihan kayo, di umano, o nag-aaway kayo, o pinapatumbok at gusto ko na ilaglag ng kayong pinsan, hindi kasi ilaglagan na talaga, kagaya na sabi nun. Paano mo nasabi naglalaglagan? Nagsalita si Martin . Diba? Kung ako yung gagawin yung scapegoat, hindi pwede. Sama-sama tayo, lahat tayo dito. So ngayon napaisip yung si Martin siguro, nilalaglag mo ako kakanta ko kayo. Siguro yun yung isang way na para matakot ito si Bangag. Way ni Martin o ni Balulong, talagang ilalaglag mo ko, gagawa na kita ng paraan. Sabi ni Aling Ledesma. Maaring ganun. Kung maglalaglagan kayo, galingan nyo, pero wag nyo ibuntong sa mga Duterte. Wala pa rin kasi kayong tigil sa pagpapa-impeach. Andiyan pa rin yung mga buaya dyan sa Kamara. Wala silang tigil. Todo bira na naman. Kagaya ito, ang sinabi ni Congressman Paulo Marcoleta na posibleng mabasura na itong impeachment ni BP Sara. Gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mai-transmit to sa Senado. Pero ang akin lang, pag mahina yung complaint, baka mabasura lang yun doon. Tama.
Baka walang kahihinatnan niyang complaint na yan. Dapat dito pa lang sa Kamara, malakas na yan. Pag dito, questionable na yung reklamo, yung complaint na yan, I doubt if it will survive the scrutiny of the impeachment court. Kung unahin ko itong issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay naprobahan na nga ng House Committee on Justice. Sa tingin ho ninyo, ilang araw bago po ang nakatakdang botohan sa Mayo 11, may sapat na ho bang bilang ito para umusad itong impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Hindi ko pa masabi, Edmar, no? Kasi, Jade po, Jade. Jade, kasi may mga nagpapahayag na nagtatawag ang House leadership na sinasabi nila kapag sila iboboto, yung mga projects nila i-hold. Yun ang sabi. Hindi lang yung mga infra projects nila, kundi mga soft projects daw. Pati mga medical assistance nila, AIX, ay magiging apektado. Kaya sila ay talaga nag-iisip kung talaga ba silang boboto ayon sa kanilang konsensya o kung sila ay talagang magpapapilit dun sa ninanais ng leadership. Opo. May mga kumakalat sa social media, Kong. Hindi ko alam kung monitor mo na may 15 kongresista ata ang nag-withdraw di umano na sumuporta dito nga sa resolusyon kaugnay nga dito sa impeachment ng Vice Presidente. Gaano ito ka-totoo, Kong? Oo nga, nakakita ako ng draft committee report or draft resolution na pinatatanggal yung 15 original signatories. Aray. May katotohanan yun na talagang may mga nagdalawang isip na lumagda dyan sa committee report na yan. At yun nga talaga. Sabi naman ng iba, we already secured more than 106 votes, sabi nila. Pero hindi ko alam, hanggang sa ngayon, baka ongoing pa yung mga negosasyon, kumbaga, dyan sa Kamara. Opo. Sa inyo pong personal na pananaw, ano ho ba ang mabigat na issue na dapat timbangin, no? O dapat tingnan ng mga mambabatas bago po sila bumoto, paborman o hindi dito nga sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Sa akin naman, kung matibay yung complaint na yan, kung talagang busog sa ebidensya, dapat hindi na kailangang takutin pa o puwersahin ang mga kongresista na wag bumoto. Kung talagang kung talagang smoking gun ika nga yung complaint, wala na dapat sapilitan. Hindi ba? Ang lumalabas parang meron pang ganyang mga negosasyong nagaganap. Kung overwhelming naman ang ebidensya, bakit kailangan pang may ganun? Meron pang mga pakiusapan na nangyayari. Hindi ba? Opo. Pero ngayon ba, Kong, dyan sa Kamara, marami na bang naglilipatan at ano naman ang palagay mo doon sa itong naging pahayag po ng NUP kamakailan na hindi sila susuporta kapag walang sapat na ebidensya dito nga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan, tapusin nyo yung video na to para maintindihan nyo kung ano yung pananaw. Kasi minsan, dyan sa Kamara, talagang sarado na yung mga mata nila. Ang gusto nila ma-impeach si VP Sara kasi nga, sobrang takot na sila. Paano sila alam niyo yung pag binalikan sila, tapos wala na yung mga sinasandalan nila dyan. Kasi hindi na pwede maging Pangulo ito si Ngagba dahil tapos na ang termino. Sino ba ang malakas na ipanlalaban nila kay VP Sara? Wala naman eh. Kaya ngayon, ang utos sa kanila, impeach nyo para hindi kayo mabalikan. Sabi ni Aling Marie. Kailangan galingan nyo.
So sa Kamara, ganoon ang pananaw nila. Mababalikan tayo. So merong 15 na nagpapatanggal na ng kanilang pangalan at ayaw na makialam dito sa impeachment. So meron silang niyayabang ng mga 180 congressmen na gustong ma-impeach daw si VP Sara. Okay, sige. Pero ang tandaan nyo, sa inyo, oo, na-impeach nyo si VP Sara. Na-impeach nyo sa Kamara. Pero hindi nangangahulugan na mapapatanggal nyo si VP Sara sa pwesto. Tinatawanan na nga lang kayo ni VP Sara eh. Dahil kayo, hindi, yung iba dyan, hindi ho abogado. Umaasa na lang dyan sa mga padrino nila dyan sa Kamara. Hindi abogado. Alam nyo yung magiging balik nito kung sakasakaling matapos ang impeachment ni VP Sara. Kung halimbawa mabasura na naman, tandaan nyo. In the second time, pag nabasura yung impeachment ni VP Sara, wala nang maniniwala. Kung ipapasok nyo na naman sa 2027, for the last time yung impeachment ni VP Sara, panigurado, tapos na naman ang kwento. Kasi wala eh. Puro sila yung mga script nila nung 2000, panahon pa ni Kopong-Kopong, lalong-lalo na yung script na binibigay ni Trilling, panahon pa ni Magellan. Eto lang nakakuha naman sila ng bago-bagong script nila, naglabas sila ng entrapment o extortion doon, sino naman pinatumbukan? Yan ang bagong script. Yung Malacanang nakaturo na naman sa mga Duterte. Akala naman ng taong bayan, akala naman ng mga ito, yung taong bayan, naniniwala sa mga script nila. Pinagtatawanan lang din sila. Ano ba ang iisipin nyo kung ganyan ang nakikita nyo? For the last time na-explain natin, nag-aaway dahil sa mali-maleta, siguro nag-onsihan na, hindi natin alam. Nagpasaringan. Kung ako ang gagawin yung scapegoat, dadamay ko kayo. Ngayon, siguro natakot yung pinsan, si Ngagba. Ganyan ang lalaglag mo ako Sino ba presidente? Kaya kitang gawa ng kwento. Ayan na, naglabas na. May nagsasabi, maraming kanilang mga komento, lalong-lalo na sa social media, ito daw ay isang entrapment. Ito raw ay isang propaganda. Ito raw ay isang palabas. At ito raw ay isang script. Para na naman daw matabunan ng kwento. Pero ang alam ng ibang mga kababayan natin, ito talaga ang ipantatapat na naman nila doon sa usapin ng mali-maleta. Maleta rin ang kanilang ipantatapat. Believe kayo, nakapaglabas kayo ng pera. Kung yan ay galing, siya sinasabi nyo kay Martin, saan nyo kinuha yan? Naka-freeze nga yung asset ni Martin. Yan, palabas yan. 20 days naka-freeze yung asset ni Martin. Saan kukuha si Martin ng mali-maletang pera? Yan Diba? May video, may picture, merong ebidensya. Kaninong pera yan? Kung hindi kay Martin yan, kanino yan? Sa BNI? Sige nga, mag-isip nga kayo. Saan kukuha ang BNI ng ganyang kalaking pera? Kaninong pera yan? Kay Bonget? Sige nga. So kung yan ang paraan nila para sirain ang pangalan ni VP Sara, ang dami niyong hanash. Hindi nyo kayang basagin ang mga Duterte. Tandaan nyo yan. Kaya ito, sagot ni Atty. Ani Prof. Tequia, dito sa lumalabas na impeachment. Hindi na matatapos ang impeachment na yan. Sabi rito, the impeachment case laban kay VP Sara, posibleng hindi matapos. Dahil merong time frame silang, sinusunod dito Pasok na. Higing balakid or hadlang kung sakali hindi nila makuha yung 106. Bakit po? Well, pag hindi nakuha yung 106, yung 60-day constitutional ground. Kasi kailangan mag-decide ang Kongreso within 60 days. Okay. Tama. Yun yung linagay ng konstitusyon para matapos ang impeachment. So, tapos may dumadating na naman na Senate adjournment. Ricky, alam mo yan, yung Senate adjournment Yes, ng ma'am. Vacation. parang June, di ba? June po. June, tapos mahaba na yan. Ang balik na July, sa July SONA. para sa SONA. Oo. So makikita mo, yun yung mga triggers na matatapos ba nila yung decision within 60 days.
ang sense ko dyan, hindi ka agad kahit na sinabi ni Senate President Toto na ang fourth tweet niya the following day. Oo. Maraming pending na kaso sa Supreme Court. Oh. Kailangan madesisyonan bago sila mag-hearing, no? Pwede sila mag-hearing, habang nag-hearing, i-hold nila in abeyance yung decision katulad sa COA. Oo. Hindi naman final yon. Katulad sa AMLAC, 'di ba? Tinaas na 'yon sa House sa Supreme Court katulad ng testimonya ni Madriaga. So maraming pending na tingin ko yung 60 days malalampasan at dahil doon hindi matatapos ang impeachment. Wow. Okay. Oo, twist, ha? So Miss Malu, just to clarify, just to make sure that I understood you, if if Congress doesn't muster the 106, kailangan aabutin pa yan ng 60 days para po... Hindi, ang dalawang 60 days yun eh. 60 days upon referral, yung nung complaint, Okay. at saka 60 days ng trial. Okay. Yun yung sa Ligang Batas. So, klarado na may definite na period para tapusin yan. Kaso, andyan na naman ang sinidya adjournment, katulad nung dati. Di ba ang issue, pwede bang tumawid? Ang isang kuwan to the next regular session. So maraming issues. Pero ako sa House, yung 106 depende 'yon sa quorum. Ang ginagawang strategy diyan hindi nag-adjourn, nagsususpend. Kaya nakita nyo simula Lunes hanggang kahapon suspension lamang para umiikot doon sa adjournment. Ngayon, pag kunyari nagbotohan, tapos may tumayo, Mr. Speaker, I ask for a quorum call. Pag nag-quorum call at wala kang 160, hindi ka makakapagbotohan ng 106. 106. So maraming mangyayari sa plenaryo na yung mga batikan sa legislative rules might probably invoke that. Pero Ayun, magaling yung paliwanag ni Prof. Tequia. So, posible pa lang hindi matapos at maglaps na yung 60 days. So, meaning, kung maglaps na yung 60 days, hindi na matatapos. Pinulit mo lang, Kuya Gus. Pero anyway, so for the meantime, dyan tayo magtatapos. At syempre, yung shoutout segment natin, eto na. Marami talagang gusto magpa-shoutout. Kaya, sabi ko sa inyo, comment kayo, doblehin kahit maging 5 kasi natatabunan yung comment nyo. So, mula kay Ma'am Karen Panganiban, shoutout po sa inyo At kay Ma'am Damanuzan, shoutout po sa inyo sa Houston, Texas. Arturo Biano, shoutout po sa inyo. Alberta, Canada naman siya nakaantabay. Jerry Loresimo, ayan, Vancouver naman, Canada. Shoutout po. Jose Luterto, watching Kidapawan City, shoutout po sa inyo. Janelle Ling, sa UK naman. Shoutout po sa inyo. Arturo Llamado, kita nyo, shoutout po sa inyo. Nerissa Olita, shoutout po sa Hong Kong. Hindi. Shoutout, Hong Kong ba to? Hindi ko na mabasa. Wala. Shoutout po sa inyo. Ibragyo. Shoutout po sa inyo. Arlene Kayanan, shoutout po sa inyo. Michelle Takyo, shoutout po sa inyo. Romulo D. Vinagracia, shoutout po sa inyo. Totoy De Silva, shoutout po sa inyo. Reynaldo Ropero, shoutout po sa inyo. Sugar, shoutout po sa inyo. Mula sa Kagamutan, Gamay, Northern Samar, shoutout po. Sonia Enano, sa USA naman siya nanonood. Babes, Turkish Videos, shoutout po sa inyo. Singapore, kita nyo, ang dami nating mga, iba't ibang bansa na ito. Edwin Maniga, shoutout po sa inyo. Telma Honya, shoutout po sa inyo. Justin J. Caro, shoutout po sa inyo. Christian Montanes, shoutout po sa inyo. Alpin Flores, shoutout po sa inyo. Lilibeth, shoutout po sa inyo
Rebecca Libres, shoutout po sa inyo. Virgin Sitameha, shoutout po sa inyo. Padilla 2000 Hot Meal, shoutout po sa inyo. At Shannon, shoutout po sa inyo. Darlene Monfores, shoutout po. Cayetano Hamito, shoutout po sa inyo. Librado Tampus, shoutout po. Sunigo, shoutout po. Ricines, shoutout po sa inyo. Jess Kimbao, shoutout po sa inyo. Renaldo Rama, shoutout po sa inyo. Juan Cho Cortez, shoutout po sa inyo. Joan Magalang, shoutout po sa inyo. Ima Pamamitan, shoutout po sa inyo. Sedis, shoutout po sa inyo. Totoy De Silva, Libra Tampus, Master Lee K-Vlog, shoutout po sa inyo. Carlota Rigo, shoutout po sa inyo. Mirna Camir, shoutout po sa inyo. Catherine Perez, shoutout po sa inyo. Hosit, Jositic Humao, shoutout po sa inyo. Mimi Thomas, shoutout po sa inyo. Lisa Katagi, shoutout po sa inyo. Malago sa Tubig, shoutout po sa inyo. Daryl Marpores, shoutout po sa inyo. Edward Enad, shoutout po sa inyo. Crona Salvalion, shoutout po sa inyo. Nelson Labrador, shoutout po. Nilo, shoutout po. Tatsnit Cortez, shoutout po. Dominador Rodriguez, shoutout po sa inyo. Yan, kung umabot kayo sa video na yan at na-shoutout kayo, ito naman ang aking paglalambing at hiling. I-like and share nyo ang video hanggang sa muli. Bye-bye!